Sayaw ng mga kamay. Kwento ni Joanna Cu, guhit ni Fran Alvarez. Sumasayaw ang mga kamay ng bagong kapitbahay. Bawat galaw ay parang musika. Ano kaya ang sinasabi nila sa isa't isa? Hindi boses ang gamit nila upang mag-usap. Gamit nila ang kanilang mga kamay at kilos ng mga mukha. Minsay nagkasabay kami ni Mai. Nagkasabay muli at sinadyang magsabay. Minsay hindi kami nagkaintindihan. Akala ko ay habulan, akala ni Mai ay taguan. Isang araw, para mas magkaintindihan, tinuruan ako ni Mai magpasayaw ng kamay. Sinubok kong ilarawan ang mga tunog sa paligid tulad ng huni ng ibon. Sinubok namang ilarawan ni Mai ang mga nakikita niya. Isang gabi sa ilalim ng mga tala, ibinahagi namin ang aming mga pangarap. Paglaki ni Mai ay gusto niyang maging guro. Paglaki ko naman ay gusto kong ipagtanggol ang kalikasan. Ako si Sam, siya si Mai, at kami ay magkaibigan. Basahin at isalaysay. Bakit mahalagang matuto ng wikang sinyas? Isalaysay. Para Isalaysay. isalaysay. Narrate. Ano ang nangyari sa kwento? May isang babae na ang pangalan si Sam. At may bago siyang kapitbahay na ang name is Mai. Mai did not speak through her mouth. Instead, they used their hands, or also known as wikang sinyas. Isang araw, Sam and Mai were walking to school together. Hindi sila nagkaintindihan. Akala ni Mai ay taguan. Akala ni Sam ay habula. Isang araw, para so that they would understand each other a bit more well, Mai taught Sam wikang sinyas. At isang araw, ibinahagi ni Sam at ni Mai ang mga pangarap nila. Ang pangarap ni Mai ay maging guro. Ang pangarap ni Sam ay ipagtanggol ang kalikasan. And that's all. Bakit mahalagang matutunan? Bakit mahalaga matuto ng wikang sinyas? Mahalaga matuto
it's important for people who cannot hear and all people, almost all, probably all people, na matuto ng wikang sinyas. Bakit? Para mas magkaintindihan. So that they could communicate with each other and other people communicate with them too. And that's